Pera daw ng taong bayan ang gagamitin pampatumba. Ibang klase rin talaga to si Marcos Jr. mga kababayan ko, no? Pera na utang Junini. Huwag mong kalimutan mag-follow, like, and subscribe at mag-iwan ka na rin ng komento sa napanood mong video. Bagong pasabog ang lola nyong hitad mga kababayan. O bagong gimmick to ha. Pera daw ng taong bayan ang gagamitin pampatumba kay hitad? Mga kababayan ko, wow ha. Grabe. Ibang klase rin talaga to si Marcos Jr. mga kababayan ko, no? Pera ng PCSO ginagamit daw ni Marcos Jr. para pampategi kay hitad. Jutang Junini. 'Di ba? Oh. Kasi daw mga kababayan ko, yun daw yung nakita daw niya. Ayon sa kanya, mga kababayan ko, nakita daw nito na pinapaligiran na daw siya ng mga tao daw ni Marcos Jr. Mga kapatid, yun daw po ha. Meron daw pong patong sa ulo si Maharlika. Meron daw pong patong sa ulo si hitad. At lalong-lalo na daw ngayon mga kababayan ko. Kaya po nangangamba daw siya kada labas niya, paranoid na po siya. Ang sabi niya po sa social media, nangangamba na daw po siya sa kanyang seguridad. Pinalilig, meron daw mga umaaligid na tao daw sa kanya. Kung totoo ang sinasabi nito mga kababayan ko, number 1, kung may umaaligid sa'yo ha, ito ha, kung may death threat ka, may umaaligid sa'yo, anong unang-una mong gagawin? Tanungin ko kayo mga kababayan ko. Tatanungin ko po kayo ha, ano ang unang-una mong gagawin kapag nakakita ka na may umaaligid sa'yo? At hindi ka nagpagkakaroon ng paranoid mga kababayan ko. O ito, mga kababayan, ayan ha. Totoo to, mga kapatid. Ano? Unang-una, bibidyohan mo yun mga kababayan ko. Napaparanoid ka, bibidyohan mo yan. Pipitikan mo yan. Influencer ka, di ba mga kababayan ko? Influencer ka, natural, bibidyohan mo yan, kukuhanan mo yan. Gagawa't gagawa ka ng paraan. Mapitikan yun. Tapos ilalabas ni Maharlika dapat sa social media yun, tama? Diba? Oh, for example, itong mukhang bouncer na to, sinusundan ako, lalabas yan. Oh, Lisa, yung tao mo. Ni ho, walang ganun si Maharlika eh. Ni ho, sabi niya lang, may nakikita daw siya. Buti nakikita mo, sana nakikita rin ng iba. Bakit ganun? Ikaw lang ang nakakakita, hindi nila nakikita. Diba? Oh. Challenge ko kay Maharlika ngayon. Kung totoo sinasabi mo na PCSO, ang pera ng PCSO ginagamit sa'yo, eto day. Oh, maglabas ka ng video na maglabas ka ng isang video na may nakikita doon na ikaw ay sinusundan talaga at ilabas mo at na hinaharas ka kagaya ng sinasabi mo. Hinaharas daw po di umano itong si hitad ng isang ng mga tao sa US. Maglabas ka ng video na hinaharas ka talaga, di ba? Oh, isa pa. Ito pa. May ebidensya ka ba na talagang galing sa PCSO ang pera para ipatsugi ka? Bakit wala kang maipakita sa mga followers mo? Because she is always using hearsay. Siguro sinabihan siya, oy may mga tao nasa paligid mo, mag-ingat ka. Oy may mga tao sa pumao, Maharlika, meron dyan tao. Huwag kang lilingon, matakot ka. Diba? Tama naman sinasabi natin because until na wala pa rin napapakita at wala pa rin napapatunayan na meron siya nilalabas na hinaharas siya.
Kasi mga kababayan ko ang mga kababayan na kung talagang may threat shot, sinasabi niya na hinaharas siya. Ikaw pa ba? Si Maharlika mga kababayan ko, pipitik kagad ng camera yan. Yan ang ugali niyan eh. Baka mamaya lamok lang yung sumusunod sa'yo, natatakot ka na. Baka naririnig niya lang sa tenga. Kala niya may kabaong na, di ba? Baka mamaya may lamok lang na dumapo dito, sinusundan ka na ni Elisa. Diba? Tao ni Lisa yan. Baka mamaya sa susunod makakita ka na ng langaw na dumapo sa'yo, matakot ka na. Sabi mo, spy. Baka mamaya makakita ka lang ng bouncer sa bar, matakot ka na. Sabi mo, tao ni Lisa. Grabe, magpatingin ka na. Di na normal yan, te. Diba? O tama, Ma'am Mercedes Dress. Magpakita ng resibo. Pag walang resibo, wag paniwalaan. Diba? O, mga kababayan ko. Because kapag nag-accuse ka sa isang tao na pinapategi ka, unang-unang tatakbo, matalino ka dapat. Bakit? Unang-unang accusement niya, pera daw ng PCSO. Paano nyo nalaman? Sabihin niya na naman, chinismis sa kanya ng puting ahas niya. Oh. Eh yung puting ahas niya, si Sas. Si Troy. Ano nangyari? Sa chismisan nila. Diba? Nanira sila ng tao. Sinabihan nagpupulburon si Bongbong, tas wala silang maipakitang pulburon. Diba? Oh, ganyan. Parang Jeffrey Celis lang yan. Nagkamali, tinext lang, binulgar kagad sa social media. Diba? Oh, ito pa mga kababayan ko. Oh, ito pa, basahin natin. Para masaya. Gusto ko masaya kayo eh. Oh, ito pa. Kung mga totohanan yarn, parang katulad lang yan ang sinasabi na pulburon. Tapos sa huli, mga kababayan ko, hindi ipapakita sa'yo. Parang si Ka Eric. Tama yung sinabi ko mga kababayan. Diba? Like I said, mga kababayan ko, kagaya na sinasabi niya na pinapategi daw siya sa US, neto ni gamit daw ang pera ng PCO, hindi ka pag-aaksayahan ng pera ng taong bayan. At kung may mangyari man sa iyo, ang sisisihin daw ng US government si Bongbong. Diba? Alam mo, sobrang paranoid mo eh. Alam mo, iwas-iwasan mo kasi ang kakabanat ng kakabanat. Kasi pag banat mo ng banat, diba, dinadamay mo si Peebles, dinadamay mo si Troy, dinadamay mo ibang vlogger. O ano nangyari? Wasak lahat sila, diba mga kababayan, kasama pagbagsak niya. Diba? At alam mo, kagaya nga ng sabi ni Jarrett eh, hindi kahit ako, di ko rin alam kung saan humuhugot ng lakas ng loob yan para magalit araw-araw. Diba? Isa lang ang nakikita ako dyan mga kababayan ko. Itong si Hitad, may taglay na ano to. Meron siyang taglay eh. Alam niyo ano taglay? Taglay na kabaliwan. Schizophrenia. Ganun na nakikita ko sa kanya. Sorry to say this to the sa lahat ng supporters ni Hitad. I just want to say, ganyan ang nangyayari ngayon. Mga kababayan ko. Kung magalit man kayo sa akin whatsoever, okay. Pero totoo lang ako sa sinasabi ko. Mga kababayan ko. Kaya maraming salamat. Anyway, mga kababayan ko, yan po ang gusto ko sabihin sa atin lahat.